Tinakwil ako ng sarili kong mga magulang matapos akong magtagumpay, pero ang natuklasan ko sa lumang kahon sa bodega ang lubusang nagpabago sa lahat. Ako si Marvin de la Cruz, 28 taong gulang. Lumaki ako sa isang tahanang puno ng sigawan, sisihan at sakit. Sa labas, mukha kaming normal na pamilya. Pero sa loob ng aming bahay, para akong bilanggo na araw-araw na hinahatulan ng sarili kong ama at ina. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano ako sinaktan ng mga taong dapat sana inagmamahal sa akin, at kung paano isang nakakagulat na sikreto ang nagpabago sa lahat ng akala ko'y katotohanan. Bata pa lang ako, ramdam ko ng iba ang pagtrato sa akin. Ang kuya kong si Jerome ang paborito ng aming mga magulang. Kapag mataas ang grado niya, napakagaling ng anak namin. Kapag mataas ang grado ko, dapat lang. Huwag kang mayabang. Kapag may pagkakamali si Jerome, okay lang, tao lang. Kapag ako ang nagkamali, wala kang kwenta. Puro problema ang dala mo. Madalas akong umiiyak mag-isa sa kwarto. Isang gabi, habang nag-aaral ako para sa exam, biglang pumasok ang ama kong si Rogelio. Hindi ka pa rin tapos? Ang bagal mo talaga. Sinasagot ko po yung reviewer ko, tay. Bigla niyang hinablot ang notebook ko. Reviewer. Tingin mo yayaman tayo sa kakaaral mo? Napayuko ako habang nanginginig. Mas masakit pa ang katahimikan ng nanay kong si Luz. Hindi niya ako ipinagtatanggol. Hindi niya ako niyayakap. Parang wala lang sa kanya kapag sinisigawan ako. 18 taong gulang ako nang mangyari iyon. Nakakuha ako ng scholarship sa isang prestihiyosong unibersidad. Masayang-masaya ako. Akala ko sa wakas, magiging proud sila. Pag-uwi ko, ipinakita ko ang liham. Ma! Te! Scholar po ako. Tahimik. 18 taong gulang ako nang mangyari iyon. Nakakuha ako ng scholarship sa isang prestihiyosong unibersidad. Masayang-masaya ako. Akala ko sa wakas, magiging proud sila. Pag-uwi ko, ipinakita ko ang liham. Ma! Te! Scholar po ako. Tahimik. Pagkatapos ay tumawa ang ama ko. Yung klase ng tawang puno ng pangmamaliit. Scholar. Akala mo espesyal ka na? Napatingin ako sa nanay ko. Wala siyang reaksyon. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. Kung aalis ka rito para mag-aral, huwag ka nang bumalik. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makapaniwala. Maseryoso po ba kayo? Tama ang tatay mo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Kinagabihan, umalis ako dala ang isang lumang backpack at 300 piso. Wala ni isa sa kanila ang humabol. Maraming taon akong nagsumikap. Nagtrabaho ako bilang waiter. Naglinis ng opisina. Nagbuhat ng mga kahon sa warehouse. Minsan 2 oras lang ang tulog ko. Pero hindi ako sumuko. Makalipas ang 10 taon, naging matagumpay akong negosyante. May sarili akong kumpanya. May bahay. May sasakyan. At higit sa lahat, may kapayapaan. Hindi ko na sila kinausap. Akala ko tapos na ang lahat. Pero nagkamali ako. Isang hapon, may kumatok sa gate ng bahay ko. Pagbukas ko, napatigil ako. Ang ama at ina ko. Matanda na sila. Payat. Mukhang problemado. Pero bago pa man ako makapagsalita, sinabi agad ng ama ko. Anak, kailangan namin ng tulong. Hindi man lang ti kumusta. Hindi man lang ti patawad. Diretso sa pera. Napangiti ako ng mapait. Tulong. Pagkatapos ng lahat, biglang umiyak ang nanay ko. Please, Marvin ni. Ngunit may kung anong kakaiba. Parang may gusto silang sabihin ngunit hindi masabi. Makalipas ang ilang araw, pumunta ako sa lumang bahay namin. Balak ko lamang kunin ang ilang lumang gamit. Habang naglilinis sa bodega, may nakita akong maalikabok na kahon. Nakakandado ito noon pero sira na ngayon. Pagbukas ko, may mga dokumento, lumang litrato, at isang sobre. Nakasulat, para kay Marvin. Nanlamig ang buo kong katawan. Binuksan ko ang sulat.
Habang binabasa ko ito, parang gumuho ang mundo ko. Ang sulat ay galing sa lola kong si Remedios. Nakasaad doon ang isang lihim na itinago sa loob ng halos 3 dekada. Hindi pala si Rogelio ang tunay kong ama. Isa pala akong anak ng nakababatang kapatid ni Rogelio na namatay sa aksidente. Pagkatapos ng trahedya, inampon nila ako. Ngunit hindi pala gusto ni Rogelio ang desisyong iyon. Araw-araw pala niya akong nakikita bilang paalala ng kapatid niyang mas minahal ng lahat. Kaya pala ganoon ang galit niya. Kaya pala pakiramdam ko hindi ako tunay na anak. Napaiyak ako habang binabasa ang huling bahagi ng sulat. Marvin, kung mabasa mo man ito balang araw, tandaan mo. Hindi mo kasalanan ang galit ng ibang tao. Hindi mo responsibilidad ang sugatang puso nila. Hindi ako makahinga. Buong buhay ko, akala ko ako ang problema. Hindi pala. Kinagabihan, hinarap ko sila. Ipinakita ko ang sulat. Biglang namutla ang ama ko. Ano, saan mo nakuha iyan? Totoo ba? Tahimik. Pagkatapos ng ilang segundo, umiyak siya. Unang beses ko siyang nakitang umiyak. Lumuhod siya. At sinabi ang mga salitang hinintay ko ng buong buhay. Patawad, anak. Tahimik ang buong sala. Maging ang nanay ko ay umiiyak. Patawad sa pananahimik ko, sabi niya. Duwag ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit. Lungkot. Ginhawa. Lahat sabay-sabay. Akala nila palalayasin ko sila. Akala nila babawi ako. Pero hindi. Sinabi ko. Pinapatawad ko kayo. Pero hindi mabubura ang nakaraan. Humagulhol ang nanay ko. Yumuko ang ama ko. Hindi kami naging perpektong pamilya pagkatapos noon. Hindi rin agad naayos ang lahat. Pero doon nagsimula ang tunay na paghilom. Aral ng kwento. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. Minsan ang pinakamalalim na sugat ay galing sa mga taong dapat sana inagmamahal sa atin. Ngunit ang galit ay hindi lunas sa sakit. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, ito ay pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Tandaan, hindi mo kasalanan kung paano ka trinato ng ibang tao. Ngunit responsibilidad mo kung paano mo haharapin ang sakit at kung paano mo pipiliing bumangon mula rito. Dahil minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi pera o karangyaan, kundi ang pagputol sa siklo ng sakit at pagpili ng kapayapaan.